Shalom, shalom mga kababayan. Sa ang pinagpalang araw ng Huwebes sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At ating itong pinagninilayan, tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko at paminsan-minsan sumasagot din tayo sa mga katanungan base lamang sa ating kakayanan. So, sa mga panalangin ko, nawa ingatan tayo ng Panginoon, gabayin niya tayo at patnubayan. Iligtas tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga sakuna, sa mga disgrasya, sa mga malulubang sakit at karamdaman. At iadya niya tayo sa mga bagay na beyond our control. Shalom sa ating lahat. So, inaangkin din natin ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Yan. Ay Sister Adendora at saka si Brother Adrian Milag, ayan, dumaan sa atin. So, the Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 21 verses 20 to 28. Glory to you, Lord. When you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is at hand. Then those in Judea must flee to the mountains. Let those within the city escape from it, and let those in the countryside not enter the city. For these days are the time of punishment, when all the scriptures are fulfilled. Woe to pregnant women and nursing mothers in those days, for a terrible calamity will come upon the earth, and our wrathful judgment upon these people. They will fall by the edge of the sword and be taken as captives to all the Gentiles, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hi, contemplative soul. God bless. Okay. Good morning sa iyo. Salamat. God bless. Salamat sa support. Okay. So, kung titingnan natin mga kapatid, in the previous days or the previous gospel, karugtong po ito yung Ebanghelyo kung saan ang pinag-usapan is the destruction of the second temple built by pinatayo sa panahon ni Ezra, nung pinabalik na sila ni King Cyrus, kung saan ginamit ng Panginoon si King Cyrus para makabalik sila at itayo yung kanilang muog. And then, itong templo na ito ay may ambag dito sa pagpaganda si Herodes. Hindi natin alam kung anong intention ni Herodes during that time. At itong templo na ito, na kung saan nung nakalipas ng araw na Ebanghelyo, pinagmalaki nila ang kagandahan ng templo sa Panginoon. And then sinabi ng Panginoon na itong templo na ito, ang Jerusalem ay mawawasak
at walang bato na matitira sa kapwa bato. Tunay nga nangyari noong around AD 70, noong panahon ng mga siege ng mga Romano. At dito sa karugtong na ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay sinasabi na sa panahon na yaon ay when you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is at hand. So sinasabi na those in Judea must flee to the mountains, let those within the city escape from it, and let those in countryside not enter the city. For these days are the time of punishment, when all the scriptures are fulfilled. Woe to pregnant women and nursing mothers in those days, for a terrible calamity will come upon the earth, and a wrathful judgment upon this people. Then they will fall by the edge of the sword, and be taken as captives to all the Gentiles, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. So, kung titingnan natin, nangyari nga po noon ng panahon noong around AD 70, ng AD 70, na nung mawasak itong templo, at ito nga yung nangyari sa kanila. They were desolated, they were trampled down, they were, nagkaroon sila ng embarrassment. Kasi diba, pinagmamalaki nila, they have the Lord. Nasa panig nila ang Panginoon. Pero itong pangyayari na ito ay pinaintulot ng Panginoon mangyari sa kanila. And then, kung titingnan natin, pero itong verses 25, mga kapatid, hanggang 28, makikita natin na this is a different story. Kung makikita natin na pinagsama ng Panginoon ang pagkukwento niya sa pagkawasak ng templo at the same time, sa pagkawasak ng templo at sa kung ano yung mangyari sa panahon na yon. At the same time, dinugtong ng Panginoon yung coming of the sign of times or mga palatandaan sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang nakita ko, mga kapatid, in my own opinion lang, no? In my own opinion and reflection, isinama ng Panginoon yung pangyayari dito sa yung pagkawasak ng templo at saka yung mga sign of the times sa kanyang muling pagbabalik, para makita natin na kung gaano katotoo na hinulaan niya yung mangyayari sa Jerusalem ng around mga 33 AD at nangyari mga around AD 70. Ibig sabihin, yung sinasabi niya na sa kanyang muling pagbabalik may mga palatandaan, ibig sabihin itong sinasabi niya ay magaganap at magaganap din, mga kapatid. Diba? So yun yung point ng nakikita ko na kung paano gaano katotoo yung sinabi ng Panginoon na mawawasak ang Jerusalem around AD 33 niya binanggit, approximately AD 33, at yun nga less than 40 years or mga 37 years after nawasak ang Jerusalem at na-trample down na sila until it was the time of the Gentiles are fulfilled. Na sinasabi, the times of the Gentiles are fulfilled, di ba? Napahiya sila, nawalan sila ng identity, mga kapatid. Di ba? Diba, kung titingnan natin later on, itong Judea pinalitan ng mga Romano ng pangalan. Okay. Kaya nga, lumutang yung tinatawag na Palestine. But that is not a Palestine, that is Israel. All of that, yung Gaza na yan ay part ng Israel yan. Yung West Bank na yan, part ng Israel yan. That is not Palestine. So yung dispute niyo yun na pinagtatalunan. Pero kung titingnan natin sa kasaysayan, there is no such as Palestine. So na-trample down sila, na diaspora sila. And then, kung titingnan natin, kailan lang sila ulit na-recreate, tingnan mo, try to imagine, sobrang tagal. Kailan lang sila, grabe na mga
ilang beses na na-capture din yan ng mga Ottoman, ng mga Muslim, di ba? So, nung nagkaroon ng crusade, nabawi, basta mahaba-habang istorya yan, mga kapatid, ang nangyari sa kanila. So, ang sinasabi dito na until the time of the Gentiles are fulfilled. Ibig sabihin, there is only a certain period of time. And they are there again. At kung babasahin natin sa Jewel ko yata yung nakita na hindi ka na muling maa-uproot. Sabi nakalagay doon sa prophecy na hindi ka na muling mabubunot pa, hindi ka na muling ma-uproot. Ay, good morning, Gerges. Good morning, brother. So, yun yung prophecy. That is why, kung makikita natin yung 1967, di ba, 1948, noong 1948, noong May 15, 1948, na-recreate sila as a state. As a matter of fact, doon sa UN, sa aking pagkakaalam, if my recollection is right, na nagkaroon ng butuhan sa UN. During the time, si Carlos Romulo ang UN Secretary. If I did not mistaken, hindi ako nagkamali, and my recollection is right. Nang magkaroon ng tie, the one who break the tie is our lulo ni Roman Romulo, na congressman ngayon ng Pasig, si Carlos P. Romulo, mga kapatid. And that the journey of Israel begin again. And then nung nag-uumpisa na silang rebuild yung kanilang state, ng Israel, 1967, nagkaroon ng 7-day war. Pinagtulungan siya ng mga Arabs neighboring country. Bagamat bago lang sila nag-re-establish ng kanilang state, ng kanilang bayan, pero never na nagtagumpay ang kanilang kalaban at natupad na yung sinasabi sa Psalm 83, mga kapatid. So, ngayon, yun nga sinasabi ko sa inyo na idinugtong ng Panginoon yung pangyayari ng AD 70, na mangyayari sa AD 70, at itong mga signs, mga palatandaan sa kanyang muling pagbabalik. At sinasabi dito, sabi, there will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth. Nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. Mga daluyong, ang tinatawag natin sa ating ngayon is yung tsunami, mga kapatid. Okay? Ito sabi pa, verse 26, ito, hindi. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world. Okay? Mga tao daw mamamatay dahilan sa takot. Because sa mga pangyayari na mangyayari ng gano'n. You see? Let us remember, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon na magaganap yon sa Jerusalem, AD 33, around AD 33 naganap, less than 40 years, naganap AD 70. Ibig sabihin, sinasabi niya itong mga sinasabi niya ngayon, na mga signs of the time bago sa kanyang muling pagbabalik. Ibig sabihin, itong mga sinasabi niya, mga kapatid, ay magaganap. At kung titingnan natin, ay patuloy na nagaganap. Sabi dito, people will die of fright in anticipation of what is coming upon the world. For the powers of heaven will be shaken. You see? For the powers of heaven will be shaken. Diba? Kung makita natin na para bagang naglalaglagan na yung mga bituin, hindi ka matatakot. Okay? And then they will see the Son of Man, you see? Ayan, doon na. Makikita natin may mga palatandaan bago dumating ang Panginoong Kristo. Then sa mga panahong iyan, sabi niya. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. You see? Makikita sa kalawakan with cloud with power and great glory. At yan na yung sinasabi dito sa prophecy sa Daniel, di ba? Pinakalagay dito sa Daniel chapter 7 verse 14, mga kapatid. Sabi dito sa Daniel chapter 7 verse 14 na may relationship dito
Verse 13 to 14. As the visions during the night continued, I saw one like a son of man coming on the clouds of heaven. When he reached the Ancient One and was presented before him, he received dominion, glory, and kingship. Nations and peoples of every language serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away, that his kingship shall not be destroyed. You see, Brother Roming, God bless you. You see? At makikita siya sa mga alapaap. At ito rin yung sinasabi sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Ilang beses na rin natin inuulit-ulit ito sapagkat ito'y totoo mangyayari, mga kapatid. Kung gaano katotoo na sinabi ng Panginoon na mangyayari yung sa Jerusalem, sa pagkawasak ng Jerusalem, at isinama itong mga signs of the times ng kanyang muling pagbabalik, then therefore, masasabi natin na kung paano nangyari yung sinabi niya sa Jerusalem, ganoon din itong mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Okay, sabi dito. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. You see? At sinasabi nito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, mga kapatid. Ito ang sinasabi niya. Diba? Daniel 7:13 at saka Daniel 7:13 to 14. And then yung Luke 21:27, mga kapatid. And then, dito naman sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Mga kapatid, tingnan natin. Okay, sabi dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Behold, ito sabi niya, behold, he is coming amid the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him. All the peoples of the earth will lament him. Yes, amen. Lament. Alam niyo sa Tagalog, grabe yung term, mga kapatid. Ito basahin natin sa Tagalog. Kino-quote natin yung mga cross references niya, even sa Old Testament pa lang, Daniel 7:13 to 14. At saka dito nga sa Luke 21. Luke 21:27, mga kapatid, na makikita sa mga alapaap ang Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. At ang makakita sa kanya sa alapaap ay hindi lamang ang bayang Israel, hindi lamang ang ilang grupo. Kaya there is no such thing as secret rapture, mga kapatid. That is why the Catholic Church ay hindi tayo nangangaral ng secret rapture. There is no such thing. Sabi nga ni Brother Alex, Teacher Alex Bernard, mayroon siyang papel na ginano-ganon-ganon. Tapos sabi niya, nung binuklat niya, wala ang rapture sa Biblia. Indeed, wala. There is no such secret rapture, mga kapatid. Misinterpretation lang yung part ng Matthew 24. Okay. Luke 21, ito sabi sa panahon yun, ang anak na rin makikita nilang dumarating nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ayan. Kaya yung rapture, mga kapatid, is an invention of ang kanya is Darwin. Si Darwin. Hindi talaga sa biblical. Rapture is not biblical, mga kapatid. Okay. So, sabi rito, pero yung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, yun yung biblical. Walang secret rapture. Kasi ang sabi dito, makikita nila ang anak ng tao. Kaya alam nyo ba, mga kapatid, mayroong mga sekta, alam nyo, sa Mindanao. Sorry. Okay. Sa Mindanao, mayroong mga sekta. Yung may grupo ng mga pulahan. Ang tawag sa kanila ay mga Sagrado Corazon Señor. Ang tawag namin sa kanila dati is Katiil. Sagrado Katiil Sadi. Parang siguro pang-uuyam namin yun kasi ang grupo ko dati, napulahan ako, Sagrado Corazon Señor. Namin na may mga anting-anting. Itong Sagrado Katiil Sadi, nakausap ko ang isang member. Naniniwala sila that our Lord Jesus Christ already came back in the world in the persons of their founder. Kaya yung founder nila, Brother Rumi, makikita mo yung picture, sinusuot nila, medyo maiksi ang buhok, parang bulot, parang kinikristify nila yung image. Parang look alike ba? Parang ginagawa nilang look alike sa Panginoon sa Kristo.
At sinasabi nila that the Lord Jesus Christ already came in the person of this founder. Si Sadi, kung may pamilyar ka niyan, taga Surigao yan, Brother Romy. Marami talaga yun sa Surigao, ano? Okay. So, yun yung isa. Tapos itong lightning, yung Eastern lightning, yung Iglesia Church of the Almighty God. Yang may mga nagpe-friend request sa inyo na mukhang Chinese. And then kung i-search nyo kanila mga profile kahit di sa TikTok, may sinabi na ako niyan, may pinost na ako niyan, nakausap ko. Mukha silang Chinese, tapos yung mga pinupost nila about Catholic faith. So, deceiving ang purpose. They are not Catholic actually. Ang kanilang paniniwala, yes, Kuya Romy. Ang kanilang paniniwala, ang mga mukha nila sa profile na Kuya Romy is Chinese. And then, mag-post sila about Chinese, Tagalog. Then, mga post nila kung makikita mo mga about Catholic things. Kaya madideceive, maraming madideceive ng mga Katoliko. Pero ang kausapin mo, they are part of the Eastern Lightning or the church, members sila ng the Church of the Almighty God. Ang paniniwala nila, our Lord Jesus Christ has already returned in the persons of their founder, yung mag-asawa na Chinese na yun. At ang nakakatakot dyan, kapag ma-involve yung isang member ng family mo dyan, nawawala yung member ng family, parang nagiging, hindi ko alam kung saan sila pumupunta. So, itong mga tao na ito beware mga kapatid. Kahit sabihin mo ang mga post nila is about Catholic things. Pero iasasali ka nila sa may GC nila, Bible study ko, no? Pero wag ka, kasi they are not Catholic. So kawawa yung mga Katoliko na walang kaalam-alam, na hindi nagsusuri ng maigi, hindi nag-aaral ng kanilang pananampalatayang Katoliko, napakadali nilang ma-deceive. That is why, actually, Brother Romy, Brother Gerges, maraming nadi-deceive na Catholic because itong mga Katoliko na ito tamad mag-aaral ng kanilang pananampalataya. Kung isang Katoliko ay nag-aaral lamang ng eksakto, ng tama, o maigi sa kanyang pananampalataya, they cannot be deceived, mga kapatid. They cannot be deceived. Diba? Kahit ka, brother mo, muntik ka na sa dating daan. Marami dito sa Pinas, ang Bible nila si Jesus ang una bumato sa babae. Pag mayroong ganun, So, ano na kagad, di ba? Deceived na sila kagad. Okay, whereas the Lord Jesus Christ never did it. Di ba, Brother Gerges? Hindi ginawa na yun, sabi niya, Hindi ko yan alam, Brother Gerges, Kung meron kang ganyan, share mo naman. Baka kung binigyan ka ng Bible nila, bigyan mo ako. Para maging part ng collection natin at saka reference. So yun, mga kapatid. Hindi sekreto ang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. There is no such thing as secret. Pero ang sabi dito sa Revelation, Luke 21:27, and then doon sa Daniel chapter 7:13 to 14, and then dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, ito ang matindi, Brother Romy. Ito, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga taong binabaliwala ang katotohanan ito, sa mga taong hindi nila tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. Okay? Ito sinasabi sa Revelation, chapter 1, verse 7 and 8. Pakatandaan ninyo. You see? It's, parang may pa siya Pakatandaan ninyo. May, may exclamation point. Pakatandaan ninyo, sabi niya. Darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkagayon nga amen. So you see, sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, sinasabi yung great, di ba, Luke 21:27, makikita yung great glory niya. At dito sinasabi nga, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran.
dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon na amen. So, ibig sabihin, hindi pwede na yung mga sect at denominasyon lamang, na nagsasabi na ang makakita na nagsasabi na nagbalik na raw ang Panginoong Jesucristo. No. Ang sinasabi dito ng Panginoon, makikita siya ng lahat ng lipi sa balat ng lupa. Hindi pwede na sila lang. Sila na nakalap, secret. Ay, may favoritism. There is no such thing, mga kapatid. If you are not studying your Catholic faith, if you are not studying your faith, the Word of God, indeed, you will be deceived. Diba, mga kapatid? And then, so verse 8, ang sabi ng Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. You see, mga kapatid. So, what there's such things as rapture. At sinasabi dito sa Luke 21, 27, na darating ang Panginoon Jesucristo with His great glory. So, sa pagbabalik niya, iiyak daw ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga amin. Alam niyo, sigurado ako, iiyak ang lahat ng lipi. Alam niyo, even as believers, even as Christians, even as those who serve the Lord, will cry sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Una, yung mga taong hindi sumampalataya at hindi sumunod sa Panginoong Jesucristo, iiyak sila ng mas matindi. Ang kanilang iyak ay iyak ng pagsisisi, iyak ng resentment, mga kapatid. Diba, mga kapatid? Iiyak sila ng pagsisisi, iiyak sila ng pamimigati because they didn't believe and accept the Lord Jesus Christ. Tayo din, mga Kristiyano, mananampalataya, iiyak din because the Lord has fulfilled this promise. Okay, mga kapatid. Asahir. Okay. Paano po siya naging God, and if Jesus pray, kanino po siya nagdadasal? Okay. Si Asahir ay isang Muslim. Okay. Kung meron man akong nagsabi, alam nyo, Asahir, di ba? Sinabi ng bago pa man kayo dumating ng around 600, mga around 7th century. Before pa kayo dumating, in the 1st century pa lang, there is already a warning for us. Obviously, doon sa Galatians chapter 1, verse 1 to 8, that even angel or even the apostles themselves, ang mangaral ng iba sa mabuting balita na ipinangaral nila, pakasumpain siya. Bakit pa namin tatanggapin yung inyong pangaral ng mga Islam? So, yung anghel na kausap niyo ng propeta niyo is angel of darkness. That was the devil. Di ba? That was the devil. Anong sabi niya? Anghel daw nakausap niya? No way. Sabi sa 2 Corinthians 11:14, prior pa man kayo dumating, there is already a prophecy na sabi, even the devil can disguise as an angel of light. 2 Corinthians 11:14. So therefore, it was not angel Gabriel who talked to your prophet. Okay. Luke 18? You cannot use Luke 18:19 because Jesus himself said in John chapter 4. Okay. Hindi na. We have no further discussion. I will not accept any teachings coming from you. You na lumabas na naman kayo ng 7th century. Bakit namin kayo paniniwalaan? So, yung kausap ng propeta niyo is not Angel Gabriel. Kung si Angel Gabriel yun, supposed to be, magsusupport yung sinabi ni Angel Gabriel doon sa sinasabi
ni Angel Gabriel kay Mariam, kay Mama Mary. Okay? So bakit namin paniwalaan? Okay? Isa pa, at the same time, the credibility of your founder and my founder is very far. Diba? Very far. So bakit namin tatanggapin yung testimony ninyo? Okay? And even your book, if you have doubt, di ba? Ano sabi? If you have doubt with what I have said, go to the Christians and the Jews. Di ba? Pinapa-confirm pa. Di ba? Yung mga binanggit yung mga propeta na binabanggit nyo na kinikilala yung propeta is biblical figure, not originally from your book. Okay. 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 Lord, yung Matthew 7:21. Okay. Matthew 7:21. Okay. Eh, bakit yung Quran mo, di ba? Ang Quran mo, di ba? Yung sinasabi dito sa sandali. Do not question our faith. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Even your book, confirming it, na kung may question kayo sa inyong aklat, ay pumunta kayo sa Bible namin. Di ba? So before, bago pa man kayo dumating, mga more than 6th century, we have already compiled Bible. We have already compiled Bible bago pa kayo. Hanapin ko tatanong ko sa iyo to. Okay. Wala. So stop. Meron. Okay. Sabi rito sa Surah Al-Baqarah, chapter 2. Okay, verse 2. Okay. Ito sabi rito sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 2. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-mutaqin, the pious believers of Islamic monotheism who fear Allah much, abstain from all kinds of sin and evil deeds which He has forbidden, and love Allah much, perform all kinds of good deeds which He has ordained. So yung sinabi niyang book dito, yung sinasabi niyang book dito, book ba talaga binigay niya sa propeta niyo? Book ba talaga? Sige nga. Tinatanong muna kita doon about sa book mo. Bago pa man dumating, when it comes to credibility, doon pa lang sa credibility mga kapatid, sa lahat ng mga sinasabi na pinapangaralan ng mga asahir. Okay. Yeah. Yung credibility pa lang, ng founder mo at yung founder ko, kung ang isang tao
na totoong nagsusuri, susundin ko si Jesus Christ than your founder. When it comes to credibility, much more the credibility of the Bible and your book. We were warned already na bago pa man kayo dumating, 7th century, almost 7th century na, sinasabi na may darating na dapat huwag tanggapin kahit mga anghel man mangaral na iba sa pinangaral ng mga apostol. Diba? Hindi na dapat tanggapin. Si Mia, walang kabuluhan ang pinagsasabiyo, mapupunta lang kayo sa impyerno, Lucas 6:46. Baka yung Luke 6:46 na yan, Mia, ay kayo ang katuparan niya. Di ba? Anong sinasabi niya? Ang kausap diyan yung mga alagad. Ang sinasabi diyan sa Luke chapter 6, verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang aking sinasabi. Yan yung sinasabi ng Luke 6:46. Ano ba ang sinabi ng Panginoon Mia? Di ba? The Lord Jesus Christ established only a church. Matthew chapter 16, verse 18. Upon this rock, I will build my church, singular. There will be one flock and one shepherd. John chapter 10, verse 16. Di ba? Matthew 12:30. Ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagkakalat. Then ngayon, ikaw, Mia, kung yung sinasalihan mo na sekta, hindi ang iglesyang itinatag ng Panginoong Kristo, isang sulpot na sekta na tatag lamang ng tao, na sinasabi sa Psalm 127 verse 1, ay walang kabuluhan. Maliban na ang tao, ang sambahayan ay itinatag, itinayo ng Panginoon, walang kabuluhan yung itinayo ng tao lamang. So ikaw tatamaan dyan, Mia. Yung Matthew 7:21, para sa iyo yan. Sa inyo. Bakit? Ano nakalagay sa Matthew 7:21 dyan? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yan lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tinutupad mo ba ang kalooban ng Panginoon? Nagkakalat ka, Matthew 12:30. Kasama ka sa nagkakalat. Bakit? Nagtatag lamang ang Panginoon ng isang iglesia. Bakit ka andyan sa sekta ngayon na itinatag lamang ng tao? Diba? Psalm 127, verse 1, very clear. At makikita natin Matthew 16, verse 18, the Lord established only a church. And for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church, Mia. Okay? Then sasabihin mo, para sa amin yan. Tapos sasabihin mo pa, mapupunta kami sa impyerno. You are putting yourselves in the place of God. You are judging us. You are violating Matthew chapter 7, verse 1. See, Mia? Hindi ka natatakot dyan? Ha? Kayo yan. See? Okay. Naku. Yung propeta mo versus may prophet. The church, Christianity started with a word. Your church started with a sword na may kansamang pandaraya na takiya para makaakay sa ng maraming sundalo. Ay binulan niya na sumunod kayo sa akin at sumunod kayo sa akin at pag mamatay kayo, magkakaroon kayo ng 72 virgins, you see? Dumami yung sundalo niya during those times. Okay. Sir, alam mo ba ang kahulugan ng meaning ng propeta? I-research mo na lang dyan sa kay AI. Pasagutin ka ni AI. Sabi ni Shepherd Sheep, how can I lose my salvation? Sabi ni the Shepherd Sheep. Kung babasihan natin ang Biblia, the Shepherd Sheep, sigurado Shepherd, pastor ka. Baka baptist ka. Yes. You can lose your salvation. There is no such thing as one saved, always saved. And that is Baptist doctrine. Pinanggalingan ko yan. Naging Southern Baptist ako dati.
You can lose your salvation. Kasi kung hindi ma-lose yung salvation, dapat doon sa Matthew 24, sinasabi doon, di ba? Nakalagay doon sa Matthew 24. But those who will persevere until the end will be saved. Ang mananatiling tapat lamang, siya lamang maliligtas. Okay. Ano naman, basic question naman yan, yan ang sabi mo, Alastair. Tanungin mo na lang sa AI. Bakit ka, sabi ni Al-Asahir, there is no such thing called Trinity as 1 plus 1 plus 1, kalokohan, Trinity. So, bakit kasi ang alam mo na mathematics, Al-Asahir is ano lang, addition. Yung ginagamit kasi namin na mathematical formula is not addition, but multiplication. 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Okay. Okay. Sabi ni Gerges, ang baptist kasi brother, hindi sila magkakasala na. One save, always save. O ba? Napakapalad naman nun. Okay. 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 Kaya nga, Asahir, kung pagbasihan natin yung aklat mo at saka yung aklat namin, I would rather believe and accept what the Bible says than your book. So, ito, I would prefer to embrace this one and accept its teaching, not your book or even your founder. Okay. Opo, Brother Gergis. Kasi doon sa Philippians chapter 2 verse 13 ba yun? Kahit ang mga apostol hindi nagturo ng save, always save. O tama yan, Brother Gergis. Kasi di ba sa Philippians chapter 2 verse 13 yata yun? Tama eh. Work out for your salvation with fear and trembling, di ba? Okay. Alaka. Hindi Hindi ganun. Aramaic, tama ka naman, Aramaic, pero hindi alaha, no? Nakalagay namin sa Bible namin, Eli, lima sa waktani, Eli. Okay. Basta yung hindi mo na ako Asahir, I would rather embrace Jesus than your prophet. Our church, the Christianity started with a word. It spreads throughout the world with a word, not by a sword like yours. At yung propeta mo, gumamit pa ng deception sa mga member niya, sa mga naakay niya. Sumama kayo sa akin makipaglaban, mag-conquest. May 72 virgins kayo. Okay. Kung meron mang mag-i-insist ng lies, kayo yun. Kasi may, sabi ni Asahir, do not insist and spread lies. Kung meron mang mag-insist ng lies, kayo yun. Because you are insisting that the Bible is corrupted. Diba? Then sinasabi nyo na, ito yung tama. Ano? Okay. Kaya nga, sa research and study ko, even kahit sinasabi ng mga converts, ng mga dating mga matatalino na convert, ay even them, napagtanto nila na sa founder pa lang, ang founder, si Jesus, started his church with a word, not a sword. Doon pa lang, tapos na yung usapan.
Okay? Hindi mo na paanohin yun. Hindi ko na pahabain ang pag-uusap. Doon pa lang, when it comes to credibility, si Mia pa, ano na yan, spamming lang yung ginagawa niya, hindi niya naman sinasagot yung ano ko. Di ba siya yung katuparan ng Luke 6:46, hindi siya nakikinig sa Panginoong Kristo. Binanggit ko na kanina yung reason. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Shalom Aleichem. Nawa ingatan tayo at gabayan ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas niya tayo sa mga may bibigat sa mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. At sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, sa pagbabalik ng Panginoon Kristo ay tunay nga sinasabi na makikita ng lahat pati ng umulos sa Kanya at iiyak ng lahat ng lipi sa balat ng lupa. Kasama itong mga taong ito na ayaw sumampalataya sa Kanya. So, sige. Okay. Sige, Sahir. Okay. Na-enjoy mo na lang yung 72 virgins mo. Okay. Signing off, my dear brothers and sisters. About time na po. Okay. Enjoy mo na lang yung 72 virgins mo sa paradise nyo. Okay. Signing off, my dear brothers and sisters. Brother Romy, Brother Gerges, by Asahir. Okay. Shalom Aleichem. Mga kapatid. May God bless us all.